Bakit si Gojo ang pinakamalakas? Matagal na nating alam na si Gojo talaga ang pinakamalakas na sorcerer sa modern era. Pero nung nakita natin kung paano siya nakipaglaban sa binansagang The King of Curses, ay marami ang nagulat sa ipinakitang tunay na lakas ng sorcerer na may pangalang Satoru Gojo. In which ay dumating pa nga sa punto na nag-aawayan pa sa comment section ng mga fans natin sa kung sino nga ba talaga ang tunay na mas malakas sa kanilang dalawa ni Sukuna. However, habang mas tumatagal ang laban ay mas lalong ipinapakita kung sino talaga ang mas malakas sa dalawang tinaguriang pinakamalakas. Kaya na may base sa title natin ngayon ay sa video ko ay pag-uusapan natin sa kung bakit masasabi natin si Gojo talaga ang pinakamalakas. Pero bago nyo muna husgahan ang video, I hope na tapusin nyo muna ito upang mas maintindihan nyo ang purpose talaga ng video natin ngayon. At wag din kayo mag-alala, especially sa mga Sukuna fans natin dyan, kasi after this topic ay sa susunod kong video ay gagawan ko po ng dedicated video ang King of Curses na magde-defend sa mga allegations na isa manong fraud o overrated ang King of Curses. Para in the end, kayo na ang humusga base sa dalawang video natin kung sino talaga ang mas lamang o worthy na tawaging pinakamalakas. Pero as of now, ay si Gojo muna ang ating pag-uusapan ngayon. And bago natin simulan, gusto ko lang pong ipaalam na ang video to ay naglalaman po ng spoilers from the manga. And with that being said, simulan na natin. Now, bakit ko bang nasabing si Gojo ang pinakamalakas? Kahit na nandiyan naman ang sinasabing the strongest in history na si Sukuna. Well, upang mapatunayan ang powerful statement na yan, ay pag-uusapan muna natin ngayon ang performance ni Gojo during sa kanilang labanan ni Sukuna. Titingnan natin ang bawat sitwasyon at mga bagay na nagpapatunay na mas malakas talaga si Gojo kumpara sa King of Curses. Kaya ngayon ay unahin na muna natin ang sitwasyon na ginatatayuan ni Gojo sa kanilang labanan. So bago pa man nagsimula ang kanilang labanan mga kaibigan, si Gojo ay somewhat nasa disadvantage na. Kasi una, ang kanyang makakaharap ay ang Sukuna na nasa katawan ni Megumi. Na ibig sabihin nito ay mapipilitan tuloy si Gojo na i-minimize ang injuries na kanyang maaaring ibibigay kay Sukuna. Kasi kailangan niyang i-rescue si Megumi. In other words, di pwedeng patayin ni Gojo si Sukuna kasi nangangahulugan itong pagpatay na rin kay Megumi. Pangalawa, si Sukuna ay mas may alam sa kakayanan o abilities ni Gojo. Dahil una ay nasaksihan na ni Sukuna ang domain expansion ni Gojo nung nasa katawan pa lamang siya ni Yuji noon. Pangalawa ay may access din si Sukuna sa memories ni Megumi. So ang mga info na may kinalaman kay Gojo na nasa memory ni Megumi ay alam na rin ni Sukuna. And don't get me wrong mga kaibigan, bago pa man nagkaharap si Sukuna at Gojo, alam nating may alam na rin si Gojo sa ability ni Sukuna pero kakaunti lang. Kasi malabo namang hindi ibinanggit ni Yuji sa kanya ang ginawa ni Sukuna noon sa Shibuya. Pero in terms of information gained, ay mas maraming impormasyong nakuha si Sukuna in regards sa ability ni Gojo. Kaya bago pa man nagsimula ang laban ay dihado na talaga si Gojo. Kaya ngayon ay ang susunod naman natin pag-uusapan ay ang performance naman ni Gojo sa kanilang labanan. Una natin pag-uusapan ay ang kanyang hand-to-hand combat. Sa buong labanan nila Gojo at Sukuna ay pinamalas talaga ni Gojo kung gaano siya kahusay sa hand-to-hand combat. To the point na sa tuwing nagkakaroon ng close range fight ay nagugulpi talaga ni Gojo ang King of Curses. Not only that, ang bawat normal na suntok ni Gojo ay di hamak na mas malakas kumpara sa lahat ng Jujutsu sorcerer. Kaya reasonable lang talaga na namuti ang mga mata ni Sukuna nung tinamaan ito ng Black Flash Punch ni Gojo. Susunod naman natin pag-usapan ay intelligence ni Gojo. As far as we know, si Sukuna ang isa sa pinakamatalinong karakter sa series na nagagawa niya nga kaagad ang mga bagay na una pa lamang niya nakikita at nagagawa rin ang mga imposibleng bagay para sa mga ilan ng mga sorcerers. Also ay nakakapag-adjust din si Sukuna sa mga difficult situations. Kaya natural lang na ang haharap sa kanya ay kailangan talagang pantayan o higitan pa nga ang talino na meron si Sukuna. At yan na nga nangyari during sa paglaban ni Sukuna kay Gojo. Dahil kahit nga sa talino ni Sukuna ay di niya pa rin kayang mapatay si Gojo. Kasi kahit lamang na si Sukuna pagdating sa labanan ng domain expansion ay sa 5 beses na pagka-clash ng kanilang domains ay di talaga siya nagtagumpay sa pagpatay kay Gojo. At di lang yan, sa 5 beses din na pagka-clash ng kanilang domain expansion, si Gojo ay gumawa pa ng mga imposibleng bagay. At yan ay ang pag-iiba sa kondisyon ng kanyang domain expansion na umabot pa nga sa punto na naging ganito pa kaliit ang domain ni Gojo para lang tumagal ang kanyang barrier sa domain clash. At kung natatandaan nyo, ang paggawa ng ganitong kaliit na barrier na hindi nagko-compress ang mga natrap sa loob ay nakuha o ginaya lang ni Gojo based sa functions ng prison realm. At isa pa, ang pag-a-adjust din ng condition sa domain ay hindi rin madali mga kaibigan. Pero sa parte ni Gojo ay parang impromptu lang niyang ginagawa o ine-eksperimentuhan ang mga panibagong style ng domain expansion para lamang mahigitan o matalo si Sukuna sa labanan ng domains. Isa pa, may ginawa rin si Gojo na isang pinakadelikadong bagay na kayang gawin ng mga genius o mga henyo lamang na sorcerer. At yan ay ang pagsira at pag-heal sa parte ng kanyang utak sa kung nasaan nakalocate ang kanyang innate technique. Ginagawa yan ni Gojo mga kaibigan upang magamit niya kagad ang kanyang curse technique after using domain expansion. Kasi sinasabing after daw magamit ng isang sorcerer ang kanyang domain expansion ay pananandalian daw munang hindi magagamit ng sorcerer
sorcerer ang kanyang curse technique o innate curse technique. Kaya ang kailangan lang daw gawin ng isang sorcerer ay hintayin munang mag-cooldown ang kanyang curse technique bago niya ito magamit muli. Parang sa makina lang na kung mag-overheat ay kailangan pa muna itong ipa-cooldown bago ito mag-function. Pero sa parte naman ni Gojo ay iniskip niya lang ang prosesong yan dahil instead na hintayin mag-cooldown ang kanyang curse technique after activating his domain, ay ang ginawa niya ay sinira niya mismo ang parte ng kanyang utak na responsable sa paggamit ng curse technique, na matapos niyan ay ina-applyan niya kagad ng reverse curse technique ang parte ng utak na nasira upang ma-replenish ito at magamit muli ang kanyang curse technique. At napaka-risky niyan mga kaibigan dahil ang ability na reverse curse technique ay nanggagaling pa mismo sa utak. So kung sisirain ng isang sorcerer ang parte ng kanyang utak ay maaaring di na siya makakapag-perform pa ng reverse curse technique since na may damage na nga ang kanyang brain. Pero when it comes kay Gojo ay parang sisiw lang ito sa kanyang mga kaibigan kasi sanay naman siya sa pag-heal sa kanyang utak using RCT. Dahil yan kasi ang kanyang ginagawa palagi due sa kanyang curse technique na nakaka-fry ng utak. Aside from that, kilala din si Gojo sa paggawa ng mga unorthodox way of activating a technique. Gaya na lang ng remote activation na Hollow Purple. Nakita rin natin na nag-perform pa nga si Gojo ng simple domain pati na ang Falling Blossom Emotion na isang anti-domain technique na exclusive lamang sana sa Zenin clan. At ang lahat ng yan ay ginawa ni Gojo laban kay Sukuna. So sa madaling salita ay nakahanap talaga si Sukuna ng katapat pagdating sa level ng talino. Susunod naman natin pag-uusapan ay ang reverse curse technique ni Gojo. Man, grabe. Ito talaga ang ability na nagpatagal kay Gojo sa labanan nila. Kasi nung una ay patay na talaga sana si Gojo. However, dahil sa kanyang pambihirang husay pagdating sa paggamit ng reverse curse technique ay nakasurvive lang naman siya sa loob mismo ng domain ni Sukuna kahit pinagtatad na siya ng Shurite effect nito. Ang reverse curse technique ni Gojo ay nasa next level din dahil nagiging parang automatic na kasi ang activation nito. To the point na ang bilis ng kanyang pag-heal ay sing bilis na sa kay Kinji Hakari noon nung naka-auto reverse curse technique si Kinji Hakari dahil sa unlimited surge of curse energy. I mean, tignan nyo nga naman ang ginawa dito ni Gojo. Pinapantayan niya lang naman ang bilis ng mga atake ng domain expansion ni Sukuna sa bilis ng kanyang healing ability. Nagawa pa nga ni Gojo ang inaakala ni Yuta noon na imposible at yun na nga ang pag-heal sa na-burnout na curse technique na napag-usapan natin kanina. Aside from that ay dahil din sa RCT ni Gojo at sa pag-i-spam niya ng simple domain sa loob ng Malevolent Shrine ni Sukuna ay dito niya nagawang mapahiya ang King of Curses sa loob ng sarili nitong domain expansion. Nang finacial lang naman ni Gojo ng reversal red itong si Sukuna sa loob ng sarili nitong domain, which is by the way itong isa sa napaka-badass na ginawa ni Gojo kay Sukuna. And that brings us dito sa panguling rason sa kung bakit si Gojo ang pinakamalakas, at dahil ito sa kanyang curse technique at 6 eyes. Dahil ang limitless na may kasamang 6 eyes mga kaibigan ay ang siyang rason sa kung bakit natatapatan ni Gojo ang pinakamalakas sa buong kasaysayan. At si Gojo na mismo nagsabi noon na mabuti na lang daw na pagdating sa curse technique ay ang kanyang limitless ay superior daw talaga laban sa curse technique ni Sukuna. At pag-uusapan natin maya-maya ang kanyang curse technique. Dito muna tayo sa 6 eyes mga kaibigan na na-inherit ni Gojo along with limitless curse technique. Itong 6 eyes ni Gojo ay ang responsable kasi sa pambihirang brain function ni Gojo. Kaya nagagawa ni Gojo ang mga bagay na imposible dahil ang pagtakbo ng kanyang utak ay hindi normal. Ito rin ang rason kaya nakakagamit si Gojo ng highest level of form of reverse curse technique. Since na ang RCT ay gumagana lamang gamit ang utak, at since nakakaibahang function ng utak ni Gojo due to his 6 eyes ay itong nagiging rason sa kung bakit nakakagawa siya ng auto RCT. Aside from that ay dahil din sa kanyang 6 eyes ay napapantay ni Gojo ang curse energy efficiency ni Sukuna na nakakapag-activate siya ng mga technique sa napaka-efficient na paraan, which enables him to use domain expansion multiple times a day. Ang 6 eyes ni Gojo ay responsable sa husay ni Gojo pagdating sa pagmamanipula ng kanyang curse energy. Nakakapag-activate siya ng domain expansion in a split second at nakakagamit siya ng both negative and positive curse energy simultaneously. Other than that, ang 6 eyes din ang naghihintulot kay Gojo na makita ang mga bagay na hindi nakikita ng mga normal na sorcerer. Nababasa niya rin ang curse energy ng kanyang kalaban at even ang curse technique ay nakikita niya rin the more na nagipaglaban siya sa kanyang mga opponents. At lastly, dahil din sa kanyang 6 eyes ay dito niya nagagamit ang full potential ng kanyang curse technique na ang limitless. Kasi ang limitless mga kaibigan ay ang isa, if not, ang pinaka-complicated talaga na curse technique sa series. Isang technique na pinakamahirap gawin na kung walang immense brain processing ang isang sorcerer na may-ari ng curse technique ay di niya talaga may-utilize ng husto ang curse technique na to. Since na mabilis itong pumapagod sa sorcerer at ang inaatake nito ay ang utak ng may-ari ng curse technique. Kung kaya't kailangan ni Gojo mag-apply ng RCT 24/7 sa kanyang utak upang hindi ito ma-fry sa kakagamit ng Infinity alone. Also, ang curse technique din ni Gojo ay mas lamang talaga kasi kahit nga ang adaptation ability ni Mahoraga ay di masyadong nasa-showcase unlike nung nasa Shibuya ito dahil ang bawat application ng limitless ni Gojo ay napaka-complicated din. Kaya mas nagtook ng time si Mahoraga sa pag-a-adapt sa mga techniques ni Gojo. At
so far ay ang Blue, Infinity at Unlimited Void lang ang na-adapt ni Mahoraga bago ito nalusaw sa Holo Purple. Tapos nakasurvive pa nga si Gojo sa Dominion expansion ni Sukuna, pero pagdating naman kay Sukuna ay kung di lang talaga sa soul ni Megumi ay matagal na sana siyang natalo ni Gojo. Kasi kahit in a split second lang nung nagland ang Shurite effect ng Unlimited Void ni Gojo ay natameme na si Sukuna, na kung hindi lang lumabas si Mahoraga ay marahil tapos na sana ang laban. Also, ang halos lahat din ng atake ni Sukuna ay nagiging useless na rin dahil sa Infinity ni Gojo, na kinakailangan pa nga ni Sukuna na ipa-adapt kay Mahoraga ang Infinity para makapag-land o makapag-deal pa ng mas malakas na damage kay Gojo. Kaya napakalakas talaga ng Limitless na yan mga kaibigan. At dahil dyan ay may nag-iisa lang talagang tanong na sumagi sa aking isipan, na what if kung ang kalaban ni Gojo ay ang sinaunang Sukuna? Na paano kung hindi si Megumi ang naging vessel ni Sukuna? Paano kaya magtatapos ang laban nitong dalawa? So yan mga kaibigan, siguro na may maaaring na-realize nyo na nasa ibang level talaga si Gojo na worthy na tawaging pinakamalakas laban kay Sukuna. Pero di pa naman tapos ang laban kasi di pa natin alam ang alas ni Sukuna, kasi sigurado ako na may nagpapapigil talaga sa kanya na hindi pa muna gamitin ang kanyang alas na fino-foreshadow na sa mga previous chapters. Pero as of now, I'm sure na kahit ano pa mangyari kay Gojo sa next chapter ay masabi kong satisfied na ang mga fans sa ipinamalas ni Gojo. Muntik ko na nga makalimutan na si Gojo ay isa rin sa mga iilan lang na nakapag-unleash ng Black Flash. Pero di pa natin alam kung makapag-pull off rin si Sukuna ng Black Flash sa susunod. So yun mga kaibigan, yan ang mga rason sa kung bakit si Gojo ang pinakamalakas. At sa susunod naman nating video ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa King of Curses. Isang video na magde-defend sa fraud allegations. And I will do my best na bigyan ng proper evaluation ang lakas at kakayanan ni Ryomen Sukuna. So yan mga kaibigan, dito muna natin tatapusin ng video. Kaya kung nagustuhan nyo naman ng ating video ay can-get a like, follow, subscribe na rin upang palagi maging updated sa mga latest nating uploads na kagaya nito. Maraming salamat and see you guys again on my next video.